Aisles, exits, and areas around your feet. Lumipad ako papuntang Butuan at Surigao para hanapin at kausapin si Berto. Sumama sa akin si Dr. Baker. Tulad ko, marami kasi siyang gustong tanungin at linawin tungkol sa Surigao Treasure. Natuntun ko si Berto sa bahay niya. Wala pa man siyang sinasabi. May katub na akong kung anong kinahinatnan ng kayamanang natuklasan niya. Sa akin yun, ma'am. Hindi sa inyo to? Hindi. Para sa Panginoon, binigay lang sa akin. Ang bahay na ito at 10 ektaryang bukirin ang tanging natitira na lang daw sa katas ng tuklas na ginto ni Berto. Naisanla niya kamakailan ang 2 ektarya ng bukirin matapos siyang maospital. At tama ang kutob ko, wala nang natitirang ginto sa kamay ni Berto. Kabili ako ng bahay, kabili ako ng kalabaw, kabili ako ng sprayer para sa palayan. Oo, nagbili kami ng dump truck, pero yun lang ang nagkamali ko. So pagdating ng panahon niya, wala na. Nasaan ka? Nasaan ka nung parang... Dinala kami ni Berto sa lugar kung saan niya napulot ang mga ginto. Natatandaan pa niya ang mga piyesang nakuha niya. Pero hindi na niya matandaan ang bilang at mga detalye ng kanyang mga naging transaksyon. Ni hindi niya alam kung magkano talaga ang maaaring kinita niya sa ginto. Ayaw natagpuan ko na yung ginto, ma'am, kasi... Ang alam lang niya, ang pera niyang nakadeposito sa bangko ay inilagay sa pangalan ni Father Olvis. Bakit ka pumayag sa ganun? Kasi nga, sabi ni Obel, baka ma-explain well. Naniwala ka naman. Ikaw naniwala ko. Sabi ko sa kanya, bakit ma-explain well ko nga? Hindi man ako na, nakita ko man yung, ginto sa daanan, siyempre, pinulot ko. Yun ang sabi ko sa kanya, hindi, ganun ang paggoberno. Ayun ko na, sige, bahala ka na. Malayo, diretso. Ang kwento ni Berto ay kinumpirma ni Surigao Governor Vicente Pimentel Jr. Si Berto kasi ay nagtrabaho sa logging business ni Pimentel noong dekada 70. Nilapitan daw siya ni Berto muli, pero huli na raw ang lahat. Mukhang nalukos yan ng kanyang pinagkatiwalaan. Nung binigay sa kanya yung gold at saka nung bumalik uli si Berto Morales na kukunin na yung ibang natitira pang gold, ang sabi raw nung pare na pinakitaan siya ng kwinta. So marami daw umutang, marami daw kesyo kung ano-ano. So kumbaga sa madaling salita, nawala na yung share ni yung naiwan na gold doon. Anong usapan niyo ni Father Olvis? I-deposito yan ng bangko, yung pera. Kasi marami namang ginawa ni Father Olvis, pabigay-bigay doon, lalo na yung mga ibang ginto, bininta na niya, hindi ko alam, ganun. Tsaka yung sinabi ni Johnny, totoo yan, yung pinsan ni Johnny na si Montes Claros, nakabili pa sila kay Father Olvis. Hindi ba sabi ni Johnny noon, 600,000 ang binili nila ni Sabi ko, totoo yan. Nanggaling itong ginto sa akin. Kasi kasama yung relative ko pagbili noon. 4 sila eh. Ang ilang piraso pa ng ginto na hindi nila naibenta sa Maynila ay tinago raw muna ni Father Olvis. Sabi daw kasi ni Father, hindi hino-hold up ang mga pare. Hindi na nakuha ni Berto kay Father ang ginto dahil palihim silang tumakas papuntang Dumaguete. Iyon nga nagalit si Father Olvis. Bakit hindi nila pinaalam nila ni Father Aloy at saka ni Father Bakit nila hindi pinaalam? Kasi ganito siguro, ma'am, nakita nila ni Father Aloy ni Father Aloy at saka ni Father Navarro na ang lahat ng mga kapatid ni Olvis nandiyan ay mga APC. Ano ginagawa nila dyan? So nag-security yata sa akin. So, siguro, ganun ang mga nila. Bumalik ng Surigao si Berto at ang kanyang pamilya pagkatapos magpalamig ng 1 taon sa Dumaguete. Binalikan daw niya si Father Olvis para kunin ang naiwang alahas at pera. Kay Sinoli ba? Yun nga ang problema, ma'am, kay pagdating dito sa Tago, marami na nangyari. Natuklasan ni Bertong ang titulo pala ng kanyang bahay at lupa ay nasa pangalan ni Father Olvis. Kinailangan pa niyang ilipat iyon sa kanyang pangalan. Samantala,
Binilikan niya ang mga alahas na ipinatago niya kay Father Donald Aloy. He asked for the items right after he went back. At first, he did not get the all the items, but at first he got, I think, around 2 items, and then later he got it all. Pero naging maluwag daw sa pera si Berto. Marami daw siyang natulungan at marami rin ang nanamantala. Kaya hindi nagtagal ang swerte ni Berto. Minsan, nilooban pa sila. Sabi ko, pare, ano ba yan? Hold up. Kung hold up, okay. Huwag kong tutok mo yung baril mo sa akin. Kung pira niyo kailangan, mayroong pira. Sabi niya, ginto. Mayroong ginto. Sabi ko sa asawa ko, Ning, ibigay yung ginto, bigay yung pira. Binigay mo lahat. Sa asawa ko, binigay niya. Pati yung relo ko, pati yung mga gamit ng asawa ko, pati yung mga gamit ng mga bata, ng mga anak ko. Yun, binigay na. 12 taon na noon ang anak ni Berto na si Edelinda. Sabi niya, ang mga naging security daw nila ang nanloob at kumuha ng ginto. Natandaan kasi niya ang baril na ginamit ng isa sa mga nanutok. Pero ang pinakamasakit para kay Berto ay kung paanong ninakaw sa kanya ang gintong dagger o panaksak. Naglabas daw ng warrant of arrest ang militar at ipinadampot siya para imbestigahan. Ang gintong dagger, kinuha daw ng commander ng Philippine Constabulary. Binigay mo sa kanya? Binigay. Binigay ko sa kanya kasi ang sabi nila, pagka mabigay na lang ko ng isang item, mawala na yung kaso na akin. Kasi yung kaso raw, nanggaling ng Malacanang, kasi kay Imelda yan ko, no? Naitanong ko kay Berto kung galit siya kay Father Olvis. Kini kong kwarta, ma'am, no? Pagka naana sa imong mga kamot, matubuan ka, hindi na ka hindi na ka nakaisip. Yung isip mo, parang ano na wala na. Parang tarasa na kayo. Sinikap naming hanapin si Father Olvis at dito sa isang kumbento sa Surigao del Sur kami nagkita. Pumayag lang siyang ma-interview kung itatago ang kanyang mukha. Matipid magsalita ang pari. Hindi na raw niya matandaan ang lahat na nangyari. And it was long time already. What I can say only is that Berto cannot say that I was not fair to him. He knows the money which was there in the vault. Whatever sale, because we have vault. So when they left, they took the money, they left to me some. That's how it operated. Sa kabuuan, umabot daw siguro ng 1.5 million pesos ang pera galing sa ginto. Ayon kay Father Olvis, palihim daw ang kanilang mga transaksyon dahil martial law noon. Ang mga kapatid niyang PC raw ay nagsilbing bantay nila. When he was with me, he was very safe. Nobody can enter the convent. They were part of our security. So nobody touched us. Inamin ni Olvis na hindi na naibalik kay Berto ang mga naiwan sa kanyang ginto. Wala rin naman daw silang usapan kung paano papartihin ang kita sa pagbenta ng mga ito. There was no agreement really as specified. There were items which he said it will be mine. Which ones po? I don't remember anymore. How many Hyper. items? How many items, Father? I cannot remember anymore. There are many things that it will not be devolved or it cannot be said. Yes. People may conjure things. Kung may hawak pang ginto at kung gaano karami pa ito, ayaw ng pag-usapan pa ni Father Olvis. Isang bagay ang malinaw, maaring marami pang gintong bumubuo ng makasaysayang Surigao treasure ang nasa pribado pang mga kamay. At ang paghahanap ng gintong iyon sa aming pagbabalik.